Ito ay isang sugatang pangolin. Sa pamamagitan ng pagmamasid, makikita na ang loob ng kaliskis nito ay naging itim. Nangangahulugan ito na ito ay malubhang na sugatan at ang paggamot ay napakaapura. Pero mukhang hindi naiintindihan ng mga pangolin ang ugali ng tao. Sa tingin niya ay sasaktan siya ng mga tao. Mahigpit nitong ipinulupot ang katawan sa isang bola. Ito ay isang likas na sukatan ng pagtatanggol sa sarili. Kahit na ang pag-alam sa pangolin ay lubhang natatakot, dapat itong aktibong makipagtulungan sa mga doktor upang matigil ang sakit sa lalong madaling panahon. Makakagawa lang sila ng paraan para makapagpahinga muna ang pangolin. Katwiran nila dito habang pinapakalma ang kanilang mga emosyon. Ang lahat ng ito ay para sa iyong kapakinabangan, dapat na aktibong makipagtulungan upang makabawi sa lalong madaling panahon. Isipin mo ang iyong maliliit na kaibigan, hinihintay ka nilang maglaro ng taguan sa mga bundok. Isipin ang iyong paboritong maliliit na langgam. Habang gumaling ka, maaari kang kumain hanggat gusto mo. Matapos ang ilang saglit na pangungumbinsi, naisip ito ng pangolin at unti-unting niluwagan ang kanyang kulot na katawan. Ngayon ay makikita mo ang manipis na wire na bakal dito. Nagpa siya silang gumamit ng pliers para tanggalin ito. Ang pangolin ay lumiit pabalik sa isang bola. Matagal na pala itong nakasabit sa bakal na alambre. Malalim na nakabaon ang alambre sa katawan nito. Isang mahinang pagpindot ang nagdulot ng pagtugon sa stress. Walang paraan para magpatuloy ng ganoon. Balak ng caretaker na atali ito ng mga lubid. Hindi ito magdudulot ng pangalawang pinsala sa pangolin. Gaya ng karaniwan naming pumupunta sa pet store para magpagamot ng aso o pusa. Itinatali rin sila ng mga veterinaryo kapag hindi sila nakikipagtulungan. Ang pangolin ay tila uncoordinated pa rin, nakulot sa isang bola. Kahit na may fourth na tao na nagtutulungan, mahirap itong bunutin. Ang lakas ay hindi karaniwan. Mayroon din itong ibang pangalan, armor piercing. Karapat-dapat sa pamagat na ito. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, sa wakas ay nakuha nila ang lubid. Madali lang kung mag-focus ka. Sinusubukan niyang tulungan ang pangolin na ituwid ang katawan nito. Ngunit tumanggi pa rin ang pangolin na makipagtulungan. Ang paraan ng pagtatanggol na umunlad sa loob ng 10-10 milyong taon ay talagang pambihira. Kahit na nakatagpo ng mga mabangis na hayop tulad ng mga leon at tigre at nakaharap sa kanilang mga pangil at kuko, maaari din nilang protektahan ang kanilang sarili mula sa pinsala sa mataas na rate. Sinubukan nilang 4 na makaalis pero hindi nila magawa. Ang pagpapatuloy ng ganito ay hindi ang paraan. Hindi sila nang ahas na ipagpatuloy ang pagbunot. Agad na nagpa siya na gumamit ng mga pliers upang bunutin ang wire. Bagaman magkakaroon ito ng ilang mga panganib, ngunit ang mga pangolin ay hindi makikipagtulungan kaya wala silang maisip na mas magandang paraan. Sa puntong ito, malinaw na makikita ang isang dulo ng wire na bakal na nakabalot ng mahigpit sa katawan ng pangolin. Ang direktang paghila nito ay imposible. Dahil dyan, ang bakal na alambre ay hihigit lamang. Ngayon ang susunod na hakbang ay maaari lamang gawin kapag pinutol muna ang bakal na kawad. Buti na lang naging maayos ang pagputol at lumabas ang sinulid na bakal. Ang kaibig-ibig na hayop na ito ay sa wakas ay libre. Ito ay makikita na ito ay isang pandaraya na ginawa ng mga poachers. Ito ay kasuklam-suklam. Ngayon ay kailangan mong tulungan itong harapin ang sugat. Ang mga pangolin ay kasalukuyang nasa kritikal na panganib. Ang lahat ng ito ay wala sa poaching. Napatunayan na ngayon na hindi sila makakaakyat ng mga bundok at walang anumang medicinal value. Naghuhukay sila ng mga lungga para lang makaiwas sa mga mandaragit. Ang mga kaliskis sa kanilang mga katawan ay ginagamit din upang palayasin ang mga mandaragit. Ang sabihin na mayroon silang medicinal value ay kalokohan. Ayon sa pagsusuri sa pananaliksik, ang kanilang mga kaliskis ay pangunahing binubuo ng mga amino acid, protina at cholesterol. Ito ay halos kapareho sa komposisyon sa mga kuko ng tao at mga hooves ng hayop. Walang ganap na bagay bilang panggagamot na halaga. Ayon sa datos ng survey, isang pangolin ang pinapatay kada 4 na minuto sa buong mundo. Ang paghuli sa kanila ay napakadali, ngunit ang kanilang spawn rate ay napakabagal. Sa kanilang mga bilang na nagiging kakaunti, ang kanilang sitwasyon ay lalong lumala. Ang aking bansa ay nakalista sa kanila bilang antas ng isang protektadong hayop. Naniniwala ako na sa malapit na hinaharap, ang bilang ng mga pangolin sa aking bansa ay mabilis na tumaas. Kung gusto mo rin ang hayop na ito, mangyaring mag-iwan ng like para sa mas maraming tao na maunawaan at kumilos para protektahan ang mga pangolin.